Okay, punta na po tayo 'no, napakinggan na po natin 'no. Sige mag-start na po tayo ng ating post-fight, conference, post-fight analysis. Magandang araw sa atin lahat, Bad Aratilis po 'no. Breaking news, kapapanalo lang po ni, Chofimo Lopez laban kay Jemaine Ortiz. Ito po ay, unanimous decision in favor po ni Chofimo Lopez. Isa pong napaka-boring na laban, wala pong ginawa ang kalaban ni Chofimo Lopez kundi tumakbo ng tumakbo. Ito po, kaya po siya unanimous decision. Medyo kinabahan tayo dahil yung dalawang judge, ang score po ay 115-113. Ibig sabihin po niyan, isang, kumbaga, isang round lang po ay pwede nang tumabla, no? Isang round lang po pwede nang magkaroon ng tabla. Isang round lang po in favor kay Jemaine Ortiz. Sa tingin ng mga judge na to ay very close po ang laban. Okay naman po 'yun, tama po 'yun. Very close po ang laban kasi pareho pong hindi nagkakataman. Pero dapat, no, etong mga judges natin, dapat kino-consider din po nila yung resulta ng mga laban. Ako ito ang puna ko dito sa mga ano sa mga judges natin eh. Dapat kino-consider, uy, inaantok yung ano, yung naghikap yung nabigla ako, pinapanood ko si Pau Salud yung reaction niya eh. Nabigla ako doon sa kausap niya na nasa taas, humihikab. Pau, maawa ka naman sa kausap mo, humihikab na. Patulugin mo na yan. Anyway, balik po tayo. Patayin ko na ito kay Pau. Umihikab. Nakaka-distract eh. Umihikab. Okay, ano po natin, no? Ano po ang nangyayari? Ito po ang malaking question, no? Ano po ang nangyayari sa boxing? Bakit po nagaganap tong mga ganito? Nakaraan din po kay Shakur Stevenson, no? Talagang binubuna po siya ng tao, no? Ito po yung offshoot ng tinatawag nating Mayweather effect, no? Maniwala kahit sa hindi. Nung pong 80s at 90s, iba po yung judging nun. Lalo na kung anong tawag doon? Nako, nakalimutan ko kung yung kalaban po ng champion, anong tawag? Challenger. Lalo na po kung ikaw ay challenger, no? No po sa boxing yung hindi ka hindi ka humahabol sa champion. Kadalasan po, yun po yung mantra no, nanonood po ko mula 70s, 80s, 90s. 70s, ano po yan, talagang batang-bata pa ako. Pero yun po yung laging sinasabi, no? Ang lagi pong binibigyan ng puntos ng mga judges, yung pong aggressor. Yung pong aggressive, lalo na po yung ganyan, no? Yan po, tambak po yan. Nagtataka po ako, bakit po muntik pang manalo? Isang round lang po ang diferensya niya dun sa dalawang judge. Dapat po yung mga judge na yan, magkaroon po talaga ng no? Yan po yung remnants ng Mayweather era na yung mga hurado, pag ilag ng ilag, parang napupuntusan. Pangit po sa boxing. Tandaan po, back to basic po tayo, ang boxing po ay suntukan, no? Ang laban po diyan, mas maraming suntok, mas marami po yung mas maraming suntok, mas marami po yung puntos dapat, no? Paano po nangyari na ikaw pupunta ka, aakyat ka sa ring, ang yung game plan ay tumakbo for 12 rounds. Paano ka mananalo kung tumakbo? Kung tumakbo ka ng tumakbo. Okay. Siyempre ito na-appreciate po nila, tinatawag nilang sweet science at kung ano na pa. Nung panahon ni Mayweather, isa lang partly to blame din to si Juan Manuel Marquez sa ganyang estilo, no? Pero ibang-iba na po ngayon eh. Hinigitan nila yung kay Floyd Mayweather eh, no? Ito po,
yung kay Floyd Mayweather po no'n, counter puncher po sila. Nakita niyo po yung depensa ni Floyd Mayweather, hindi po yung tatakbo, literal. Yung counter punching po ni Floyd Mayweather, yung pamoso niyang tinatawag nating shoulder roll, nariyan lang siya sa harap mo, no? Sumusuntok ka, hindi ka tumatama kasi naiilagan niya. Ang maganda pa kala Floyd Mayweather, dahil counter puncher sila, once na mag-miss ka, ganun po yung counter puncher eh. Hihintayin kang una kang sumuntok. Tapos pag na-miss mo yung suntok, kaya nga shoulder roll eh. May balik kagad yun na suntok. Kaya masarap pong panoorin. Ito po, inadapt po nila para ma-zero loss yung mantra ni Mayweather ng to hit and not be hit. Hinigitan po nitong mga to. Ano po ibig sabihin ng hinigitan? Kala Floyd Mayweather, ganun din po si Juanma eh. Kaya si Juanma nakadepende kung kaya sila effective. Mukha siyang magaling kay Pacquiao kasi magiging effective lang yung counter puncher kung ikaw kung katulad ni Pacquiao yung kalaban mo, yung maatake, maraming beses sumuntok. Marami kang pagkakataon para umilag at mag-counter. Yung mga bibihirang sumuntok, pangit din pong panoorin yung counter puncher na katulad ni Juan Manuel Marquez. Eto pong mga bata na to, yan Jermaine Ortiz, nakita ko na naman. Yung kay Shakur Ocampo tsaka kay Devin Haney. Shakur Stevenson. Iba na po yung style nila eh. No? Si Floyd Mayweather nasa harap mo, ang maganda, ang sarap panoorin kasi hindi ka tatama kahit nasa harap ka lang ni Floyd Mayweather. Sa kanila po, hindi ka tatama dahil 1 kilometro yung layo. Hindi rin siya tatama dahil ang layo niya nga eh. Walang magaganap na tamaan. Literal na tumatakbo. Kaya po dapat magkaroon po na reorientation yung mga judges sa boxing na pag ganyan yung estilo, anytime, kahit mas konti lang yung, ang hirap po ng ginagawa nung humahabol eh. Tapos pagka habang tumatakbo ka, makaisa ka, ikaw pa mananalo. Unfair. Biruin mo lahat ng effort doon sa humahabol. Tapos pupuntasan mo. Yung minsan nakatama, kaya hindi siya makatama dahil hirap na hirap siyang ngabulin. Ang galing mong tumakbo eh. Tapos minsan ka makatama dahil sa katatakbo mo, ikaw ang mapupuntusan. Hindi po ba parang napaka-unfair po, sobrang unfair nun? Napaka-unfair po nun. Hindi po nararapat na manalo yung mga ganong tao. Yun yung sinasabi ko, no? Na ito po mga pangyayaring ganito, dapat to magkaroon po na reorientation muli yung mga judges. Kasi muntik pa eh. Muntik pag magtabla, muntik pang manalo. May hinala ako dyan eh. Atin-atin lang to. Ha? Bakit po ang tagal dumating nung nung score? Usually hindi po ganun katagal yun. Saglit lang yan. Alam nyo na. Sa totoo lang po, pangit na nga yung boxing kumpara sa MMA. Paramihan ng mga nanonood, talo na yung boxing. Eh. Ang MMA, consistent. Million pay-per-view lagi. Samantalang mas malalakas sumuntok yung mga boksingero. Napatunayan na po natin yan. Lagi-lagi natin napapatunayan yan. Kahit nga yung mga bagitong boksingero, sila Jake Paul, no? Laging talo yung MMA fighter. Kaya lang po yung mga ganitong aksyon na nakaka-boring sa ito po ang pumapatay ng interes ng mga taong manood ng boxing. Real talk po yan. Parang ano po yan eh. Ito po, sa basketball na iwasan nila yan eh. Yung pangwawais na ganyan, nagiging defensive na lang. Naalala ko noon, kaya may 24 shot clock. 24 second shot clock. Pinatupad po yan dahil may nagwais na, na coach noong araw.
Wala pang 24-second shot clock eh. Nag-press the ball na lang. Puta, first quarter pa lang, press the ball na eh. Walang rules eh. Di ba? Dapat higitan nyo yung rules nyo. Yung taong hindi sumusuntok, takbo lang ng takbo. Talo lahat din ng talo. Para hindi natin ma-encourage. Pag wala na nagcha-champion na ganyan, ang estilo, wala nang papares dyan. Kusang mamamatay ang estilong ganyan. Kasi marirealize nila, pag hindi ako nag-aggressive, talo ko sa judge. Puta, parehas tayo eh. Parehas yung judge. Aabangan lang ng tumatakbo, makasuntok ng isa, panalo na. Yun lang ang intention niya, makasuntok ng isa. Paano yung humahabol at suntok ng suntok, hindi makatama dahil ang bilis mong umilag? Alam niyo po, sa totoo lang, no? Sa ilagan po, mas madali pong umilag eh. Kung pinag-aaralan mo lang yung ilag na hindi sumusuntok, hindi ka ma-open eh. Alam niyo yun? Huwag kang sumuntok. Ang intention mo lang, umilag ka na umilag. Kaya po masarap ang boxing dahil nagsusuntukan, habang sumusuntok ka, na-open ka rin. Habang nakikipagsuntukan ka, nag-o-open up ka rin sa kalaban mo. Unlike dun sa wala kang iniisip na hindi ka mag-open, hindi ka talaga mag-open up. Alam niyo kung bakit? Iwas ka lang ng iwas, wala kang intention sumuntok eh. Pumaparehas lang po 'yan, yung mga counter puncher, yung mga defensive fighter. Pag once na umupuensa sila. Ito po kay Jermaine Ortiz, wala po siyang kabalak-balak sumuntok. Ayan po ang katotohanan. Pag wala kang balak sumuntok, dapat automatic talo ka na agad. Parang 24-second shot clock. Hindi ka tumire. Naabutan ka ng 24 seconds, bola na ng kalaban kagad yun. Nagawa nila ng paraan yan sa basketball na hindi mag-press the ball ang mga basketbolero. Kung hindi, dapat within 24 seconds, kinakailangan mong tumira. Dito sa boxing, kahit 12 rounds na, pwede kang hindi sumuntok, tumakbo ka lang ng tumakbo. Inaalaw. Bakit inaalaw? Sa boxing, sa basketball, hindi inaalaw. Kinakailangan mong tumira. Sa totoo lang, si Jermaine Ortiz, kuwang-kuwa po eh. Kuwang-kuwa niya po yung paano po yung anong tawag doon? Paano po yung hindi sumuntok pero umilag lang na umilag. Yan po ang dapat maban sa boxing, yung mga ganyang estilo. 'Di ba? Okay. Kasi wala talaga eh. Papatayin po ng ganyang style yung pinakamamahal nating sports. Okay, muli po, ang nagwagi po ay unanimous decision. Still, WBO champion si Chupimo Lopez po. Congratulations kay Chupimo Lopez dahil sa kanyang pagpapanatili ng kanyang kampyonato. Pero muntik pa siya, no? Sana hinilot para talagang ganun. Okay, basa-basa tayo ng konti bago tayo magtapos talaga. The thing about Floyd's style is sobrang effective sa kanya. Shoulder roll is unique for him. Yun ang sweet science. Counter IQ box. Pero yung mga fighters ngayon, iba na eh. Takot na literal like Shakur. Talagang layo po eh. Tama to si right-left. Kung tutusin, panalo si Pacquiao kay May takbo. Idol talaga si Lopez. Gusto niya talagang bigyan ng magandang laban ng mga nanonood. Correct. Habol talaga. Wala kang magagawa kung gustong tumakbo eh. Shakur, pinaka-boring na fighter sa boxing. That's why nagkunwaring retired na lang. Felipe Opiala, si Alas na lang ang pinapanood ngayon. Boss Buzz, si Inoue kaya pinapanood. Hindi, malakas naman. In fairness po, masarap panoorin si Inoue kasi baksakan din. Tao kasi ginagamit ni Inoue ang laban kay Alas, Boss Buzz. Hindi naman. Talagang masarap pa rin panoorin si Inoue. No? Dahil nga, talagang knockout artist eh. Sabi nga ni Benavides, fight for the fans. I wanna give the fans entertainment. They paid for a fight. Kaya po mahal na mahal si Pacquiao ng mga tao. Mapa-Meksikano, Pilipino, iba pang lahi. Dahil po sa estilong ganyan.
Tapos na Marathon Bad Rattles, post-fight commentary, pasok. 2009, Manny will beat Floyd. Boss Bad, si Pau na lang pag-usapan natin. Tapos na po tayo riyan. Kasi kinakailangan pag boxing na, boxing na. Boss Buds, yan. Cuban fighters should be banned in professional boxing. Boss Buds, si Pacquiao ba ang makakatalo kay Mayweather? Yung kasi paniniwala ng mga tao. Correct. Hindi naganap eh. Kay Pacquiao lang tumakbo si Mayweather, takbo yakap. Boss Buds, si Pacquiao ba ang yan. Mas in-improve yung shoulder roll ni Mayweather, dinagdagan pa ng takbo. Boss Buds, si Pacquiao ba? Paulit-ulit pala yun. Si Love to Love. Akit ka na daw kay Pao. Utot niya. Hindi ko siya pakikitain. The thing about Lloyd, yan, kung tutusin, si Pao talaga wala na halos nanonood sa kanya, 60 lang. Yung showman pa ang muntik na mabiktima ng takbuang boxing, nakakasuka yung nanalo yung runner. Cuban fighters like Regundo should be banned in professional boxing. Sa amateur nararapat yung puntusan lang labanan tulad sa Olympic style of boxing. Hindi po sila bagay talaga eh. Dahil sakitan po kasi, no? Dahil sakitan po ang boxing, no? Sila po ayaw nila masaktan. Shakur literal na hindi sumusuntok. Yun nga po yun eh, no? Yung paano ka tatamaan? Ito yung distansya. Aamba pa lang yung kalaban mo, nakalayo ka na kagad. Hindi ka rin makakatama kasi nakalayo ka na kagad eh. So, dapat makaisip po sila ng ganun. 30 seconds na hindi ka sumuntok, warning. Di ba? 1 minute na hindi ka sumusuntok, warning. Parang yung, ano na yan, yung dirty tactics. Parang below the belt. Kinakailangan mo sumuntok kumbaga, kada 30 seconds dapat susuntok ka. Yung may orasan, para ngayon, kasi pag suntok mo, doon ka lang ma-open eh. Alam niyo po yun? Pag hindi ka sumusuntok, kumbaga 30 seconds, hindi ka sumusuntok, wawarningan ka na. Lalo na kung hindi ka naman, kung hindi, wala kang tama o ano, wawarningan ka na. O, may parang may shot clock dapat. No, 30 seconds na, tutunog, ting, o wawarning ka na ng referee. Sabihin 30 seconds, wala kang wala kang suntok. Titingin lang yung referee, sino yung bumatengteng. O 30 seconds, hindi sumusuntok, warningan yan. Warning ka brad, hindi ka sumusuntok. Pag inulit mo pa yan, maminosan kita ng 1 points. Para po, hindi po sila, ngayon, kada hindi siya sumusuntok ng 30 seconds, o minus 1 point, minus 1 point, minus 1 point. Kasalanan niya yun, 30 seconds hindi siya sumuntok. Kaya every 30 seconds, kung estilo mo tumakbo, susuntok ka every 30 seconds. Kasi, yun. Si Rigo. Hindi naman kasi sikat si Rigo na. Si Rigo kasi noon, alam niya po, nung panahon na kasikatan ni Rigo, counter puncher din siya. Nung kalaban niya si Donaire, nakita niyo po counter puncher si Rigo. 100-meter dash boss yata sinalihan ni Davis. Pag ang boxer ay katulad ni Ortiz, dapat sa kawali paglabanan niya. Buti libre yan live. Kung nagbayad ako sa pay-per-view, baka inampas ko TV ko. Sabi ni Manong Nongnong. Ako, sasabayan ko to eh. Sobra kasi yung pang-insulto niya. Alam ko yung gimmick niya eh. Maaga ako nagtatapos pag may boxing event. Ngayon po, sasabayan ko. Hanggang matapos siya para hindi niya makuha. Alam ko, lilipat na kayo dun eh. Di ba? Yan yung inaabangan yan. Pagkatapos na ako, tapos na doon na maglilipatan, tsaka niya aaribahan ng mga marami siyang mga guest-guest. Yan. Ngayon, hindi ako papayag. Tapatan na to. Kung hanggang saan siya magtatapos. Ortiz versus Stevenson, gandang laban niya. Lakihan pa ni layering. No, talagang para hindi para hindi na talaga sila magkikita. Hindi talaga maganda yung style ni Ortiz pero tingin ko siya panalo. Kasi mas marami pa siyang patama eh, di ba? Kaya lang unfair nga yun.
Tumakbo ka lang ng tumakbo ta's na-timingan mo lang ng 2 beses, eh. Yung top ra o kaya meron pong ano, o kaya meron pong tinatawag na tabla kada wala kasi napipilitan kasi yung tao ganito, eh. Napipilitan yung judge na mag 10-9. Gano'n kasi score, eh. 'Pag may knockout, 10-8. 'Pag dalawang knockout, 10-7, gano'n, di ba? Okay. Knockdown pala. Eh kung meron ng tabla kada ano, kunwari walang ganong aksyon, tabla. Walang ganong aksyon round 2, tabla. Para hindi po yung, alam niyo yun, yung pag very close, pwedeng igawad kahit kanino. Dapat walang gawaran kung hindi talaga dapat. Boss Baz, Turman versus Chu, kanino ka? Kay Chu po ako. Mukhang pakiramdam ko, gagawing stepping stone to si Turman ni Chu. Canelo versus Benavides, the biggest fight in boxing right now. Ayaw, eh. May chance ba, boss, si Teo kay Crawford? Wala. Ngayon, wala. Boss Baz, Turman versus Flood comment ako. Kanino ka, kay Pacquiao o Casimiro? Wala, hindi maglalaban yan. Stop the flood, guys. Wag po tayo mag-flood. Ortiz versus Haney at Boston Marathon. Lakihan ni Lering para talagang patawa na, no? Lakihan na ni Lering. Para durugan na. Yung top rank ng Free Live American Boxer, malakas ang belt. Chupi mo na yan, 10K lang ang viewership. Yung American vlogger nagpa-live sa Casimiro fight, lagpas 70K views. Casimiro lang talaga exciting fight. Hindi naman kasi hindi naman natin kilala talaga si Chupimo Lopez na ganun. Crawford style is the best style in boxing. Ang kasat kapatid ni Inoue, sir, tuloy na ba? Wala akong ideya, eh. Pag tuloy na, di tsaka natin pagpasyahan. Sa Oval Field kaya sila magsuntukan para kahit tumakbo, lalawit dila. Ako nga, talagang sadyain na, lakihan na para patawa na lang. Gusto nyo talaga. Beterbiev versus Bivol, who you got? Beterbiev po ako riyan. Beterbiev tayo dyan. Pucha, malakas sobra. Sobrang lakas. Tsaka, hindi, Feb 24 ang CAS versus malapit na rin pala. Okay mga kapatid, gusto ko sana sabayan hanggang matapos, kaya lang mukhang pang-morningan na yan, eh. Hahabol sila sa inyo yung paglipat nyo, eh. Dan na kukuha siya ng ng views. Gusto ko sanang pigayin, kaya lang meron pa akong ibang content, eh. Magandang salamat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hanggang dito na lang. Bad Rattles po. Paalam. Bye-bye. Thank you very much. Bye.